Magandang araw sa lahat. Ito po ay software demo ng Cindy. Ang Cindy ay isang campaign management software. Tutulong ito sa mga campaign operators para maisaayos yung mga impormasyon sa kampanya at sa kalagayang politikal sa kanilang lugar. Ipapakita ko rin ang major features ng software. Ating simulan. Ito pong nakikita natin ay yung login form ng Cindy or formerly named as e-campaign management software. We start by placing our username and password, then click login. Papasok tayo sa main page or main portion ng ating system at mapapansin nyo yung logo ng Kingsmaker. Meron tayo sa baba yung name at position ng gumagamit. In our case, ginagamit natin yung account ng Mr. Dapitanan. We also have the menu and the icons or toolbars below. So under file, we have these options. Under management, user information for management. And then locations po, voters, pati barangay leaders. Under campaign, nandyan po yung survey at pag-update ng voters type. Under sa toolbars, ito po mga toolbars are parang shortcut. Ito sila ay galing rin po sa menu sa taas. So, makikita natin yung user information ay nasa toolbars din. Same for department, office, region, city, locations, voters, barangays, and other things na nasa ating menu. Pupunta tayo sa about, under file. So, makikita natin yung description at product version ng software. At meron tayong logout. Sa management, meron tayong pagmamanage ng impormasyon sa user. Itong user po, ito po yung gagamit ng software natin. Dito natin nilalagay yung mga information nila, lalong-lalo na yung system security or yung accounts nila, yung username at password. Meron rin tayong ibang like this one, yung mga privileges na isang user. Mayroon tayong biodata, pwede tayong mag-edit, mag-delete, at mag-search ng users. Subukan natin mag-search. So, i-search natin, blanco. So, hanapin na. Ito yung mga available natin na user as of now. Let's try adding new. Okay. Nakikita natin doon sa baba, itong office. Ito yung field na kailangan natin lagyan muna ng data. Same rin yung para sa department. So, dito po natin makikita yung sa department. At for example, mag-a-add tayo ng isang department. Let's say, campaign team. Okay. Okay, save natin yun. And then, magdadagdag tayo ng office natin. As of now, meron tayong AGDA office. Dadagdagan natin ng main office. Lalagay natin yung address. For example, Poblacion 1. And then yung province ng office natin. Yung city at telephone. So sa ngayon, ito lang po yung mga nakikita naming mahalagang data sa ating office. Then click natin save. Then babalik tayo sa department. Titingnan natin yung... So hindi natin na-save yung isa. So susubukan natin save ulit. Let's say deployment team. Or operators team. Then press save. Okay. So, babalik tayo sa biodata natin. So, ito pong may mga asterisk. Ito po yung mga fields na kailangan natin lagyan ng data. So, hindi po masisave yung entry natin kung hindi nakalagay. So, lagyan natin ng office, yung field natin, at lalagyan rin natin ng operators team.
So yung user na ito is is located sa ating main office at under sa operators team. Also, kailangan natin ilagay yung username nila at password. Ito yung kanilang gagamitin para makalagin sila sa software natin at para magamit nila yung software. So we have username Pedro and a password. Then we click save. Okay. At subukan natin i-search kung napasok ba yung entry ni Pedro. So nandyan siya. Okay. So let's proceed to the locations, region, province, city, and barangay. So region, ito po yung default natin na records. Based ito sa national. So hindi natin kailangan or needed pa na i-edit ito. Meron tayong province, cities, and barangays. So let's try adding a barangay. For example, is yung tatakbong official natin is a mayor. So yung concerns natin are barangays within the city. Hindi na natin kailangan mag-add ng provinces unless senators or national positions yung mga kandidato natin. So in this example, we have Poblacion 1 na dinagdag at Ponciano. So we have added 2 barangays. Click save. Okay. Then we close yung mga tab na ito para i-clear yung ating workspace. Then pupunta tayo ngayon sa voters. Itong mga locations po, ginagamit po yan sa voters. So meron tayong 10 voters, existing voters na nasa system natin. Ito po yung inilagay ko kanina. So we can also sort them by alphabetical order. Depende sa field na i-click natin. Address, name. Pwede tayo maka-add new ng voters sa pamamagitan nito ng pag-import. Yung adding po natin ng voters is per location. On this case, per barangay. So, ganun po ang process ng adding natin. Hindi po tayo magdadagdag ng voter ng paisa-isa. Let's say, magdaragdag tayo ng voter sa Barangay Ponciano. Meron ako na-prepare na files, Excel files. So, meron po kaming ibibigay na voters template. So, kung titingnan na, ito po yung template na ginagamit namin. Readable po ito ng system. Ito po yung order na nire-recognize lang ng system natin. So, sa pamamagitan nito, mas mapapadali po yung pag-import ng data into the system. Microsoft Excel po yung gamit natin dito. Napapansin nyo rin na yung voter's ID at voter's name ay nasa isang field lang. Ganun po yung process namin. Although, pag na-import na po ito, is nahihiwalay yung ID at name. So, for example, i-import natin itong voters of Barangay Ponciano. Click open. And aantay tayo ng sandali. So, ito po yung na-read or nabasa ng ating software. So, makikita natin na sakto po, tama po yung pagbasa niya ng software. Then we click save. So, nadagdagan po yung ating voters. So, yung mga dinagdag po natin is galing sa Ponciano na barangay. And also, we could sort them again since isang database na sila lahat. And then we click save ulit. So, pupunta tayo ngayon sa barangay leaders.
ibig sabihin po ng barangay leaders na ito ay hindi not necessarily mean barangay captains or kagawads. Ito po yung tinatawag nating A1 leaders. Ang adding rin po is per barangay, pero unlike sa voters, hindi na po tayo gagamit ng Excel files. Manual encoding po ang gagawin natin. Sa tingin ko po is hindi naman siguro ganun karami yung A1 leaders na kailangan pa natin ng Excel. So, okay na po yung manual typing. Let's say, dadagdag tayo sa Ponciano. So, click natin. Then, type their names and press enter. If okay na. Then, we click save. Next, we'll go to our survey under campaign. Okay, under survey, wala pa po tayong data na nailagay. So, kailangan natin gagawa ng survey, add new, lalagay natin description, for example, 2016 election survey. Sabihin natin pre-election. So, ang tatanungin ng system is yung kung ano yung areas na gagawa natin ng survey. At this case, yung Davao City. So, for example, yung dalawang barangay lang muna yung gagawa natin ng survey. Because, for example, gusto nating may makita tayong analysis from these areas. So, na-save na siya. Then, we click view para makita po natin yung mga reports at mga charts. So, ito yung survey board natin. We have these types of tabs, filter. So, kailangan muna nating mag-filter ng location. So, nakikita natin yung total voters sa Ponciano, which is 10. So, at this case, Ponciano yung pinili natin na barangay. So, dito sa list ng candidates, lalagay natin yung kandidato natin. For example, yung pinapatakbo natin is si Mr. Paul Manalo. Then yung kanyang katunggali is si Mario Maestro, for example. So, both are running for mayor. But on, of course, different political party. Okay, yung undecided mapapansin nyo. Then we click save. Meron din tayo undecided. Para dun sa mga voters na wala pang naisip na bobotohin. Then we click refresh para makita natin voters. So, nandyan yung kanilang mga details. So, yung mga voters na yun are under Barangay Ponciano. So, yun sa nakikita natin in favor of ng 10 voters are still undecided. So, may tatanong nyo kung paano natin lalagyan ng data. Paano natin masasabi na ito yung mga voters per precinct. Result in 5 vote. So, yung mga reports na ito are more on numbers. So, 0 pa. Kasi nga yung mga voters natin is hindi pa natin na-distribute or
hindi pa tayo nakapag-conduct ng survey or recruitment para malaman natin yung standing ng political situation. So, undecided pa silang lahat. So, ngayon pupunta tayo sa update voters type. Dito na po natin. So, first is i-indicate po natin kung saang survey natin ipapasok yung mga data. Then, type the location. That's under Ponciano. Then we'll start typing the voter's name. For example, I'm the one interviewing. So yung nag-i-interview is Pedro Gomez. Then, for example, ba yung nag-interview, then who is in favor of. So dito po magkakaroon ng data yung ating mga voters. Yung kanilang mga gustong botohin sa darating na election. So let's say Margarito Pedro ay na-recruit ni Pedro Gomez at boboto kay Paul Manalo. Then, gagawa tayo for this demo, random datas. So, kay Paul Manalo rin si Vince. Then, Silencio Marie, recruited by Maria Yu to vote for Paul Manalo or Mario Maestro, let's say. Rodriguez Alfonso in favor of Paul Manalo. So, yung voters ID po natin sa right side is automatic po na mag-iiba depending sa voter's name na na-select natin. Pedro Gomez in favor of Paul Manalo. So, i-update natin. Click update. Tingin ko ito na yung last natin. So, Richard. So, na-update na natin. After updating the voters, babalik tayo sa ating survey board. Makikita natin na yung mga values ay nag-reflect na through refreshing the board. The good thing about using CMS is magkakaroon agad tayo ng total votes per precinct or per barangay. Yung mga total votes ay nakukuha through automatic adding na yung software na mismo ang gumagawa. So, mas mapapadali yung ating trabaho dahil hindi na tayo magbibilang ng paulit-ulit. Masisiguro rin natin na tama yung ating bilang dahil kung ano yung ating naipasok sa software ay yun lang rin yung bibilangin. Aside from the values na nakuha natin para sa ating candidate, makikita rin natin yung values ng ating kompetensya. Yung mga datos or values from our reports ay nako-convert rin natin into graphs or charts. Ito ay mga visual na representasyon upang sa isang tingin, malalaman na natin kaagad kung ano ang ibig sabihin. Under barangay leaders, makikita natin yung mga A1 leaders natin under a certain barangay. At we could also track kung sino yung mga na-recruit nila. As a review, na-discuss natin yung login form para sa protection sa ating data laban sa unauthorized access. Management features para sa ating mga users, locations, voters, at A1 leaders. At ang pinakamahalaga sa ating software ay yung ating survey boards at updating of voters type kung saan tayo makapaglalagay ng datos mula sa ating mga surveys at magkaroon ng magandang analysis. Maraming salamat.